Weather update tayo mga kapatid, tuluyan ng nalusaw itong binabantayan nating low pressure area na nagpaulan po sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon itong mga nakaraang araw. Wala na po yung direktang epekto sa atin at yan po ay mga grupo ng kaulapan na lamang dito sa may West Philippine Sea. Samantalang, ito pong low pressure area sa labas ng area of responsibility natin ay huli pong namataan sa layong 1,455 kilometers east ng Eastern Visayas ng Pag-asa. Ito po ay isang mababaw na low pressure area at hindi po natin inaasahang maging isang ganap na bagyo. Yan po ay halos hindi rin kumikilos dito sa labas ng ating area of responsibility. Wala po yung direktang epekto sa atin, pero yung kanyang trough o extension o yung pagbali ng ating hangin ay nagdadala po na may kataasang tsansa ng pagulan dito po sa eastern section ng ating bansa. Pero mga kapatid, merong super typhoon na kumikilos papalapit sa ating area of responsibility. Ito pong super typhoon na ito ay hindi naman natin inaasahang lalapit sa anumang bahagi ng kalupaan. Yan po ay kikilos lamang papalapit dito sa kanto ng ating area of responsibility. Pero itong ating binabantayang low pressure area ay magiging parte na lamang ng inflow o kaulapan itong ating binabantayang or posibleng lumapit na super typhoon dito sa ating area of responsibility. At ito pong super typhoon na ito ay maaaring magpalakas ng habagat o southwest monsoon sa susunod na linggo na kung saan yan po ay maaaring magdulot po ng malawakang pagulan na magdudulot din po ng mga malawakang pagbaha, particularly dito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa sa susunod na linggo. Kaya paghandaan po natin yan mga kapatid. Pero sa ngayon, magiging maliwala sa po ang panahon natin. Sa malaking bahagi ng ating bansa, maliban lang sa mga pulo-pulo o yung mga afternoon showers at thunderstorms natin. Kasama na po dyan ang natitirang bahagi ng Luzon at ang areas po ng Visayas. Samantalang, ang Eastern Visayas, Northern Mindanao, kasama po dyan ang Caraga at Davao Region, may kataasan po yung ating tsansa ng pagulan, lalong-lalo na sa hapon at gabi, dulot sa epekto nitong ating tinatawag na trough o ng extension nitong ating low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Mag-ingat po tayo dahil kapag meron tayong mga thunderstorms, ito po ay biglang buhos ng malakas na pagulan na minsan may kasama pong pagkulog at pagkidlat at minsan may mga pagkakataon nagkakaroon din tayo ng buhawi o pag-ulan ng helo o hail. Samantalang dito sa Metro Manila, magpapatuloy po ang maaliwalas sa panahon, magiging maganda po muli ang sikat ng araw. Bukas ng umaga hanggang tanghali, medyo mababa pa yung ating tsansa ng pagulan, may kainitan sa tanghali, pero dakong hapon, nagiging maulap muli yung ating panahon at kung minsan meron tayong mga biglang buhos ng malakas na pagulan. Kaya sa may mga lakad, bukas, ugalin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Sa katunayan, ito pong kasagsagan ng epekto ng pagulan nitong ating low pressure area, nakapagtala po tayo ng 77.4 mm na pagulan dyan po sa Pag-asa Science Garden. Ito po yung representation natin sa Metro Manila. Yan po ay alas 2 kahapon hanggang alas 2 ng madaling araw kanina. Ito po ay pumapalo sa moderate to heavy na mga pagulan. Ito po ay nakatulong sa pag-angat ng tubig. Yung ganitong klaseng pagulan ay nakatulong sa pag-angat ng tubig dyan po sa may Angat Dam. Pero hindi pa po yan sapat. Yung ating angat ng tubig o yung inakyat ng tubig natin ay mula sa 150.85 meters. Yan po yung ating pinakamababang level ng tubig sa Angat Dam sa kasaysayan. Pumalo na po yan sa hanggang 154.33 meters. Umangat po ng halos 3.5 meters yung ating tubig sa Angat Dam. Pero wala pa rin po yan o hindi pa rin po yan lumalagpas sa ating critical level. Kaya kailangan pa po natin ng mga araw na mas maraming pag-ulan. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Puran, lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.